Okay, so kung po, mga kapatid, kamusta po ang iyong buhay sa isang linggo? Yun, mga gwapo pa rin, magaganda, no? Walang kupas. So, ngayong umaga, mga kapatid, ay buksan po natin ating mga Bible dito po sa Proverbs. Dito tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tingnan natin kung anong ating matutunan sa mga sulat po ni Haring Solomon. Dito po sa Proverbs chapter 3, verse doon lang po tayo sa verse 5. Sabi doon, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. So tayo po'y manalangin, ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang tumamba at tumalawalati sa dakila mong pangalan. Tawa po Diyos, gabayan mo kami, samahan mo kami, at tawa po ang banal ng Espiritu, ang totoo magturo po sa bawat isa sa amin, magpaunawa, at tawa magkaroon po kami ng humbleness, humility, na noon po ang aming marinig ay ito hindi, kahit hindi namin katipisod, kundi ito po'y magbigay sa amin ng encouragement, Lord. Salamat o Diyos, sa umagang ito, samahan mo kami mula umpisa hanggang matapos, ay naway kayo po ang maluwanhati sa aming mga buhay. Lahat po na ito, O Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po makikita natin mga kapatid, no? Yun, sa mga naka-join sa Google Meet. Proverbs chapter 3, at siyempre po ang ating writer nito ay ang ating King Solomon, no? At alam natin si Haring Solomon, siya po ay anak ni King David sa kabila po ng maraming mga pagkakasala na ginawa ni David, pero ang kanyang anak ay naging chosen bilang maging hari ng bayang Israel. At ang kanyang pagiging hari ay dahil sa pagpili ng Diyos. Ang tawag po doon ay vocational. Pag sinabing vocational, lahat po tayo mayroong nakatakda na kung ano yung trabaho natin dito sa banatang lupa, no? Hindi mo pipiliting maging engineer kung ikaw ay labor lang. Kasi kung puro engineer, sino na po ang magle-labor, di ba? Kung puro civil engineer, paano naman yung electrical engineer, no? So, marami yun, no? Pag naunawa natin yung tinatawag na sovereignty of God and vocational election, wala ho tayong pagsisisi kung ano man yung ating trabaho ngayon. Huwag lang illegal na trabaho, ha? Parang Sister Darren, call center, no? So, sino pa? Kung ano man trabaho natin ngayon, basta legal, yun ay pagyamanin natin at bigay ng Diyos yan para makatulong po sa atin. So dito po, ang sabi po ni Haring Solomon, dito sa verse 1, simulan natin sa verse 1, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. Yun, sabi ng ating kapatid na Solomon. Sabi doon, anak ko, huwag mong kakalimutan ang kautusan. Yun. Kundi ang iyong puso ay kundi ito'y itago mo o ilagay mo sa puso mo ang mga kautusan ng Panginoon. Yun. Yun po ang pinaka-importante. Siyempre, lumang tipan po ito, at tayo po ngayon ay nasa New Testament dispensation o nasa bagong tipan. Yung kautusan ng Panginoon at kautusan ngayon, mayroong pagkakaiba lang. Ano yung pagkakaiba noon? Siyempre, yung kautusan sa lumang tipan ay para ito sa bayang Israel. Pero yung kautusan ng ating Panginoong Jesucristo ay para po sa ating mga Kristiyano, mananampalataya. Kaya makita natin sa Matthew 28, 19, na sabi doon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them, yon, sabi ng Panginoon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of the world. Yun. So, ibig sabihin mga kapatid, yung lumang tipan may kautosan sa bayang Israel. Sa ating kapanahunan, may utos ang ating Panginoon. Kaya nga may lumang tipan, may bagong tipan. Di ba sa lumang tipan, sinasabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yon. Huwag kang gagawa ng anumang larawan na inanyuan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa.
Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin. Sapagkat akong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Yun, ang Diyos po ay siloso. Kayo ba siloso, mga kapatid? Siloso, silosa? Yun. Pag nakita mo yung crush mo na may ibang kasama, pumipintig-pintig ang puso. Natural po yun. Diyos, ang kagandahan po sa Diyos ay ang kanyang pagsisilos ay divine jealous. Kasi siya po ang sovereign God, may likha sa atin, may likha sa lahat ng bagay, kaya ayaw niyang magkaroon ng ibang Diyos yung kanyang mga nilikha, maliban sa kanya. Kaya sa New Testament, ano ang sabi na naman ng Panginoon? Matthew 22 verse 37, love God above all, yun, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yun. Napapriorita ba natin yun, mga kapatid? Love God above. Yun. Love God above. Above. Yun. With all your heart. Yun. Na priority mo. Yung asawa mo, anak mo, magulang mo. Pangalawa na lang po yan, mga kapatid. Ang number one talagang mahal natin sa puso natin. Sino po? Ang Diyos pa natin. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Siya ang nagbigay ng asawa sa iyo eh. Siya ang nagbigay ng anak mo. Siya ang nagbigay ng trabaho mo. Kaya ka nakakagising dahil sa Kanya. Dahil nakakatulog ka dahil sa Diyos. So, dito po ay pinapakita, mga kapatid, ni Haring Solomon na yung paglagay ng kautusan sa puso, ito yung magbabase kung bakit maraming nakakasunod at marami din hindi nakakasunod. Kapag yung salita ng Diyos hindi na ilagay sa puso. Saan nakalagay po minsan ang salita ng Diyos? Sa nguso. Sa utak lang, na matalino. Alam mo, pastor, alam ko na yan, pastor. Yumabang lang. Pero pag nasa puso, ano ang sabi ni Haring David sa Psalms 119 verse 11? Thy word is hid in my heart that I will not sin against thee. Yun. Saan daw ilalagay yung salita ng Diyos? Sa puso. Hindi sa nguso. Hindi sa utak lang. Kundi sa puso. Kaya pag nasa puso yan, nakita mo yung taong yan, may humility, may humbleness, walang bad reaction kapag nakarinig ng Word of God. Talagang tinatanggap niya ito ng buong puso. Salamat Lord, nakarinig ako ng Word of God, ng preaching. Pero yung mga wala sa puso, pag ng preaching ni Pastor, ako na naman pinatawanan ni Pastor ha, tumingin pa sa akin si Pastor ha. Makikita mo yung mga wala sa puso talaga yung Word of God, pag nakarinig ng preaching, parang gustong umilag, kaya hindi ka makakailag. Yun yung mga sinasabi, di ba? Apat yung klase ng puso. May pusong yung binhing na nalaglag sa daanan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa tinikan, nalaglag sa matabang lupa. Anong klaseng puso kayo, mga kapatid? Dapat matabang lupa. Na kapag itinanim yung isang binhi, abay tumubo, yumabong, mataba at namunga. Ganun ang klaseng puso. Yun. Ay pag matini, ano ba asahan mo kapag itinanim mo yung binhi na ranasyan ni Brother Adel? Laking bundok yan eh. Eh kapag yung binhi na tanim sa tinikan, ano mangyari, brother? May kalaban. Ay lalo na sa batuhan. Gala mo na yung binhi mo, tinanim mo sa batuhan. Ano mangyari? Maaaring sumipol yun. Pero mamamatay. Eh yung sa daanan, yun, na sabi yun, na tinuka lang ng ibon. Kumbaga, yung apat na yun, parehong Kristiyano yun, parehong mananampalataya, parehong born again, parehong nakinig ng salita ng Diyos, pero iba-iba ang leader ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Iba-iba yung commitment nila. Yun. Yung iba, nandito lang, every Sunday. Pero pagkatapos ng Sunday, nasaan sila? Yun. Nasa worldly na. Makasanlibutan na. So, ang Kristiyano, hindi yung ganon. Linggo, Lunes, Martes hanggang Sabado, Kristiyano, hindi nagbabago yung kanilang pagkatao. Dahil tayo tinawag ng Diyos. Sabi doon, tayo tinawag para magpakabanal. Saan magpakabanal? Mag-separate tayo sa sistema ng bundong ito. Hindi na tayo makikipag-compromise. Kung ano man nakikita natin sa labas, huwag mo namang gayahin. Dahil tayo ay ambassadors of God. So, sinong gusto maging ambassador sa Japan, mga kapatid?
ambassador sa Korea, ambassador sa Amerika, ambassador sa ano gusto, ambassador sa Pluto. May tao ba sa Pluto? Pag sinabing ambassador, representative ka ng bansang Pilipinas doon sa bansang yon. Kung ikaw yung magtatanggol doon, kapag sinabi ng Japan na ang Pilipinas ay masamang tao, ikaw yung magdidipinsa, hindi, napakabait ng mga Pilipino. Napaka ano pang maipagmamalaki natin sa mga Pilipino? Ang Pilipino ay Brad? Kapag may bisita, ano ang ugali ng mga Pilipino? Lahat ng mga bago ilalabas. 'Yon. Yung mga luma, di baling gamitin araw-araw, pero yung mga bago nasaan? Nakatago yan. Na kapag may bisita, ilabas lahat ng mga bago. 'Yon. Ang kinakainan mo ay puro basag brad. Kasi gusto nating espesyal yung bisita natin. At kapag nagluto ka para sa bisita, anong mga luto na ginagawa mo? Puro espesyal yan. Ako, darating ang friends ko, darating ang kababayan ko, darating yung mga kamag-anak ko, kailangan iluto. Espesyal na espesyal. Yun, talagang lahat ng paghahanda, 1 week before, ay talagang nagpe-prepare na, di ba? Bakit to? Espesyal yung darating. Ganun ang mga Pilipino. So, sa Amerika hindi ganoon. Kung ano sila, ganoon talaga. Walang ganoon na kung anong dating mo sa kala, kung ano sila ganoon talaga sila. Kung dumating ka na kumakain sila, hindi ka hindi ka kasama sa pagkain. Eh. Ang Pilipino, pag dumating ang bisita at kumakain, anong sasabihin ng Pilipino? Ay, kain ka. Eh, sabi ng anak, naku, wala na. Nabaliktad na yung bangus. Wala nang natira. Kasi yan po ang pinaka-magandang ugali ng Pilipino. Ang tawag doon, masyadong hospitable. Yun. Sa sobrang hospitable, napabayaan na yung iba. So, ganun po ang ambassador. Idedipinsa mo yung bayang sinilinganan mo. Eh, galang mo yung ambassador ko, tapos ikaw pa ang naninira doon sa Pilipinas. Alam mo, yung bansa namin, ang sama ng mga ugali doon. Ang mga Pilipino, ang mga kababayan ko, ganito, hindi pwede. Ambassador ka ng Pilipinas. Ay tayo po, we are ambassadors of God. Representative tayo ng Diyos mula sa langit, nandito tayo sa lupa. Ibig sabihin, tayo po ay estranghero lang dito. Hindi tayo talaga taga-lupa. Taga-langit po tayo. Sabihin nga natin, ako'y taga-langit. Yun, parang ayaw niya taga-langit. Sabi niya, baka kunin na ako ni Lord Pastor. So huwag kayong matakot kung kunin, kung talagang oras na di ba? Marami namang gustong kunin, ayaw makunin. Ako nga, gustong kunin na ni Lord eh. Gusto ko nang nawa, kunin na ako, pero tago na ko, friend. Pero ngayon, di pa ako kinukuha ni Lord eh. Sabi niyo, baka bukas o pangalawa na lang. So dito, ay pinapakita lang natin mga kapatid, yung background na ang Diyos po, hindi dapat natin binibiro sa lahat ng aspeto ng buhay. Yon. Yung ating paglilingkod, yon, subukan mo, magbiro-biro ka sa kumpanyang pinapasukan mo, di ba? Ako, tagal kong namasukan sa Makati, namasukan ako sa Taguig, namasukan ako sa Ortigas, sa SMA Gabon. Ay pag nag-meeting kami, kasama namin si Henry Singh. Yun, mga supervisor. Pag sinabing mag-meeting kami ng alas 9 at dapat 8:30, nandun ka na. Alam mo, ang mag-meeting sa'yo, si Henry Singh. Tapos nauno pa si Henry Singh sa'yo. Romel, ikaw naman ikaw pa lang manager dito. Alam mo, alas 8, nandun na, naghihintay sa amin. Yun, si Henry Singh po yun, yung senior na namatay. Lahat ng supervisor, supervisor ng security, supervisor ng janitorial, supervisor ng mga department store, lahat ng supervisor. Yon, nagre-report sa kanya, anong problema, ang daming complaint. Ang maraming complaint sa akin, Brad, kasi di ba, daming kalat, daming soft drinks, ang daming complaint, ang daming nakakalat doon sa walang janitor. Anong nangyari? So, magdidipinsa kayo, magpapaliwanag ka. Pero ang punto doon, ikaw yung may-ari, nauna pa sa'yo. Yun. So tayo mga ambassadors of God, dapat mataas yung integridad natin, kaya nga ikaw ay representative doon eh.
Kaya nga napili tayo ng Diyos. We are chosen by God before the foundation of the world. Tingnan nga natin mga kapatid, kung kailan tayo pinili ng Diyos. Hindi ka pinili nung ikaw ay sumampalataya. Hindi ka pinili ng Diyos dahil pogi o maganda ka. Kasi kung pagwapuhan, abay hindi yata ako makasama doon, sister. Baka si Brother Ariel, saka si Brother JR na makasama sa pinili. Kung pagwapuhan lang ang pag-uusapan. Ay mabuti na lang, hindi sa itsura nagbatay ang Diyos. Saan siya nagbatay? Sa kanyang sariling kalooban. Tingnan natin, Ephesians 1:4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Kita mo, napakagandang verse na ito eh. Tapos sa Ephesians 2:8, anong sabi pa rin ni Apostol Pablo? For by grace are you saved, through faith, in that no, not of yourself. It is the gift of God, not of work, lest any man should boast. So, makita natin, ma-background lang po yan na ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat, ginawa na po lahat ng bahagi niya, parte niya. Before the foundation, pinili tayo, legally, tinubos tayo ni Kristo, vitally, na born again tayo through the power of the Holy Spirit. Ngayon, ito, ang punto dito ni Haring Solomon, bilang chosen nation by God, piniling bansa unconditionally. Kaya ang sabi ni Haring Solomon sa kanila, dito sa verse 1, My son, forget not my law, but let thy heart keep my commandment. For length of days, yun, ito maganda mga kapatid kapag masunurin sa Diyos eh. For length of days, nahaba daw ang iyong araw, and long life, hahaba ang buhay mo, in peace shall they add to thee. Ano ang idadagdag sa'yo? Hahaba ang araw mo, hahaba ang buhay mo, at magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Yun lang naman ang hinahanap natin mga kapatid eh. Magkaroon tayo ng kapayapaan eh. Kapag ang isang tao wala ng kapayapaan, napakalaking problema yan mga kapatid. Napakalaking problema. Kaya po, wala kang kapayapaan, Kristiyano ka. Bakit ho kaya nawawala ng kapayapaan yung isang Kristiyano? Because of disobedience. Ugatin natin in the Old Testament, si Adat Eva, bakit wala silang kapayapaan? Kasi nga, nagkaroon sila ng disobedience. Yung pinagbabawal ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang bunga na nakababatid ng mabutit masama, sapagkat sa oras na kinain mo yan, wala sala kayong mamamatay. Eh kinain nila, di ba? Pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden. At ang sabi ng Diyos kay Adan, ang iyong kakainin ay iyong pagpapawisan. Kaya dito talagang realidad, no? May kumakain ba ngayon, hindi talagang, kaya talagang tutusin ngayon, may dapat double income, triple income. Sa taas ng bilihin ngayon, dapat kung ano yung opportunity, ay ang i-grab natin, kung hindi naman illegal, di ba, Brother Ariel, no? Yun, Brother DR. Basta hindi illegal, kung pwedeng magdagdag ng income. Yun, pwedeng mga anak, yung asawa, yung kung may pwedeng mag-extra income, marami na ngayon, online, no? Pwedeng nagtitiktok din kayo, di gamitin nyo sa negosyo. Yun, nagpo-post din naman kayo sa Facebook, gamitin sa business. Pakinabangan natin yung technology para mag-income. Yun, mag-post ka ng health product. Kung wala kayong health product, kontakin nyo Sister Janice. O kontakin nyo ako. Yun. Marami ako dalang health product from A to Z. Alam mo, A to Z. Ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin ito, ang importante talaga, yung magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay at makakamit lang natin doon. Ano ang sabi doon? Ilagay natin sa puso yung salita ng Diyos. Sa puso yung salita ng Diyos. At makakamit natin ang alin? Haba ng araw, haba ng buhay, at kapayapaan, tatlo. Ito yung unang sinabi ng Diyos ni King Solomon. Di ba sa Exodus chapter 20, verse 12? Isa rin sa nagpapahaba ng buhay. Ano po mga kapatid? Anong sabi doon? Igalang mo ang iyong ama't ina. Para ano daw? Para humaba ang iyong buhay. Marami kasi mga anak, wala nang galang sa magulang. Pag inutusan, nagmamarcha. Ano ka?
sundalo. Ako na naman, tarararara, hindi ho, ganun mga kapatid. Kailangan kapag inutusan, ang sagot agad. Anong sagot, mga anak? Opo. Pero yung opo, opo! Diba, nagdadamog, kahit opo. Dapat, talagang opo. May, talagang may pagsunod na walang, anong tawag na, walang murmuring. Walang complain. Naghugas ka nga ng pinggan, pero binabasag mo na mo. Ako kahapon, ako maghugas. Ngayon ako na naman. Naghugas ka pa ng pinggan. So, yun, tinan mo, ang daming mga sinasabi ng Diyos para humaba ang buhay natin. Una, ilagay sa puso yung salita ng Diyos. Pangalawa, igalang ang ama at ina. Yun. Dahil pagdating ng panahon, magiging nanay, tatay din kayo. Kala nyo, bata pa kayo ngayon. Darating, 10 years, 15 years, 20 years. May mga asawa na dyan. Doon. After 20 years, ako 56, 76 na ako, Brad. Baka gano'n po mga kapatid. Buba na, Brad, eh. O, purin ang Panginoon. Parang limitado na yung salita, Brad, eh. At nawa, hindi gano'n, no? So, turuan natin ang mga anak natin, mga kapatid. At ang training ng mga bata, hindi pag binata na. At training ng mga anak habang siya ay bata pa. Nagsisimula ang training, pagkasilang. Pagkalabas pa lang ng nanay, nandun ang training. Yun. Kaya nga ang mga nanay, tatay, dapat marunong magbasa ng Bible. Binabasahan ng Bible yung anak niya. O kahit hindi, okay lang yan, kahit basahan mo, kantahan mo ng himnan. Yun. Habang kalong-kalong mo pa, to God be the glory, great things He has done. Abay, pagka laki niyan, ang ganda ng boses niyan, bro. Sasabay sa iyo yan. Kaya kailangan yung nanay, malalim ang pundasyon sa salita ng Diyos. Baka ang pundasyon ay iba. So, diba, Proverbs 22 verse 6, ano sabi ni King Solomon? Turuan mo ang bata habang siya'y maliit pa. At kapag siya'y lumaki, hindi niya ito makakalimutan. Yun. Turuan mo ang bata pag binata. Nako, ano ka na, titirisin ka niya. Pag bata pa, di baling malikot yan o pasaway. Basta turuan mo ng tama. Yun. Yan, sinalili kita, malit pa lang yan, nagsisimba ngayon, nag-church na yan eh, na friends. O si, kita mo, kahit hindi na utosan, inutos nga ba ni Papa mo mag-church? O, nagpupusa na. Kasi malit pa lang, na isasama na sa church ng magulang. Subukan mo, hindi sinama silang maliit at ngayong binata sila, kahit po i-text yan, hindi na-train nung maliit. So, ang obligasyon ng mga magulang, i-train yung mga anak saan? Sabi doon, sa dapat lang lakaran. Ano ba yung dapat lakaran? Mabuting daan. Ano ba yung mabuting daan? Daan ng Panginoon. Turo ng Panginoon. Gabay ng Panginoon. Doon natin ituturo sa mga anak natin. So ano pa, mga kapatid? Sabi po doon sa verse 3, let not mercy and truth forsake thee. Yun. Huwag daw baliwalain yung habag at katotohanan. Ano daw? Bind them about thy neck. Itali daw sa liig. Yun, alam mo, itatali mo sa liig. Ano yung itatali? Hindi naman literal na ito, itatali. Ano pa? Write them upon the table of thy heart. Ganun na naman. Nandun na naman, ilalagay na naman sa puso. Tapos sa verse 4, so shall thy find a favor in good understanding in the sight of God and man. Ito pala yung solusyon. Ito pala yung sekreto para makuha mo yung pabor ng Diyos. Anong gagawin mo? Verse 3. Let not mercy and truth forsake. Huwag mong babaliwalain yung gabag at katotohanan. At ang salita ng Diyos itali daw sa mga puso. Talagang nandun, nakahimpit sa puso natin yung salita ng Diyos. At ang resulta pala nito, magkakaroon tayo ng pabor sa Diyos. Yan, ang ganda memory verse to mga kapatid, no? Hindi mo kailangan mga ibang bagay para makuha mo ang pabor ng Diyos. Ito lang. Ilagay natin sa puso yung Word of God. Yun, i-meditate natin.
Pag nasa puso mo yan, palagi mong mailalakad yan, action. Kaya mo na action yan, kaya mo nagawa yan, yun ang laman ng puso mo. Tingnan natin, Mark chapter 7. Bakit na isasagawa ng isang tao yung isang bagay? Ito yung dahil, yun ang laman ng puso niya. Tingnan natin, Mark chapter 7, verse 21. Anong sabi ng ating Panginoon sa mga kausap niya during the time ng kanyang sermon? Panginoon, mahilig ba ni Ramon po ito? At ang dami nga naglayasan sa kanya during sermon. Nung nasaktan, natisod, nag-alisan sa kanya. Tingnan natin, Mark chapter 7. Verse 21. Ano po yung sabi po dito? For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. So may masamang nasa sa nagsimula daw sa puso. Adulteries. So bakit nag-commit ng adulteries? Kasi yun ang nasa puso niya. Huwag natin ibibintang sa ibang tao. Ako, kaya nag-commit ako, tinukso ako eh. Ang dami nagbibintang kasi ang ganda kasi ng katabi ko, kaya natukso ako. Ang totoo nun, kaya ka natukso dahil talagang yun ang laman ng puso mo. Ay kahit tabihan ako ng 10 babae, iisipin ko may asawa ko, o maaaring maging ka-close ko sila, pero yung mag-commit ako ng adultery, nawa sa biyaya ng Lord, sa tulong ng Lord, ay nawa hindi ko magawa. Pero maraming instant naman eh. Nung naging Christian ako, bro, talagang na ako eh. Pinag-pray ko, Lord, nawa, lakasan mo aking self-control. Ay palagi namang matag na kami nag-iwalay ni Mrs. eh. Minsan nagbabiyahe ako. Pwede ko naman gawin yun, di ba? Ang dami nagtatanong sa Facebook, Pastor, binata ka pa. Kaya nandun kayo profile namin ni Mrs. eh. Magtatanong pa, bakit nagbabaka sakali, brad? Ay kung sumagot ako, single, sino katabol? Sister ko lang yan. Pwede ko naman sabihin, di ba? Pero pag nagtanong ka, hindi, may asawa na po ako. Yan po yung nasa profile. Asawa ko po yan. Nag-iisa pong asawa. Yan po ang ibinigay ng Diyos sa akin. Ganun po ba? Sayang po, Pastor. Ang hinahanap po pa kasi maging asawa, yung maka-Diyos at Pastor po. Ay, sabi ko, hindi po ako yon. Kasi may asawa na ako, magkakasala po tayo ng adultery. Talagang sinisermunan ko na. Eh siguro kung papatol ako, hindi lang 10 ang maging Brad, maging kabit. O totoo yun, kasi iba ngayon ang panahon, ang mga babae ngayon nagsisiguro na. Bukod sa pera, ang hinahanap nila yung may security sa spiritual. Eh wala akong pera, sa spiritual lang ang yaman ko, Brad. Kaya lang, i-exercise ko yung alin, Brad. Yung fruit of the Holy Spirit, self-control. Exercise natin self-control, mga lalaki. Kasi kahit babae, kahit hindi naman lalaki at babae, mayroong pwede tayong matukso pagdating sa tinatawag na adultery. Kaya nga sabi doon, within, nagsisimula sa puso. Hindi, wala pa yung tukso, wala pa yung babae, lalaki, nandun na sa puso mo yun eh. Nag-decide ka na. Kaya paglapit ng lalaki at babae, nakaready ka na. Kasi yun nga ang design mo eh. Sino kaya ang aking kasi yung message ko, amoy galunggong na eh. Amoy putik na. Kaya maghahanap ako ng amoy kulon. Kaya ito, advice ko sa mga asawa. Huwag niyong baguhin yung kayo noon. Na kapag, di ba, nanligaw sa inyo yung asawa niyo, anong ginagawa niyo nung bago ba, wala pa yung nanliligaw sa inyo? Tudong palanta kayo, 3 oras kayo sa salamin. Spray dito, spray doon. Kasi alam nyo may darating yung manliligaw nyo. Ay ba't nung mag-asawa kayo? Ang ipinapaligo mo, yung hinugasan ng galunggong. Ay maghanap talaga ng kulon yan. Magkano lang naman ang kulon ngayon? 20 pesos. Pag alam mo na darating yung asawa mo, ipaligo mo na yung isang kulon. Malayo pa lang. Sigurado, expressway, Brad. Ako, bango. Huwag baguhin natin. Habang tumatanda, palibil up yung love ng bawat isa. Yung ginawaan nyo nung una, huwag nyo babaguhin. At talagang may magbabago talaga doon. Proven po yan. Na pag may binago kayo doon sa una,
Di ba, nung una kayo, minsan nagsasalo kayo sa isang pinggan. Ano ngayon? Hinati nyo yung pinggan, binasag nyo. Hiwalay na, pepatag naman. Dati, sweet na sweet kayo, nagsusubuan. Ngayon, tanda-tanda na magsusubuan pa. Yun, bisan mamamasyal pa. Mag-holding hands. Bitawan mo nga, tanda mo na eh. Wala na yung sweet eh. So habang nakakita ako ng senior citizen, ang sweet nila eh. Namamasyal sa Dolomite Brad. Sweet nila. Inano ng vlogger, sabi niya, bakit kayo ganun ho? Eh, pinanitili namin yung tamis ng pag-ibigan namin mula noon hanggang ngayon. Wala na silang mga anak sa kalambahay, nagkaasawa na pero yung tamis ng pagmamahalan nandun pa rin. Di ba? Ang gandang tingnan yun pag mag-asawa na kahit kayo ay 90 years old, talagang nagpipisilan pa kayo, talagang ramdam yung pagmamahal na. Hindi nung pag ginawa, kung hawakan, ang daming kalyo ng kamay mo. So, ito yung sinasabi ni Apostol ang ating Panginoon, na yung mga ginagawa natin ay nagsisimula sa puso. Ano pa yung sabi niya? Sa proceed evil thoughts, adulterous, fornication. Yun, fornication, ito yung mga binata't dalaga, hindi pa kasal, gusto na magtabi. Yun, kaya ingat-ingat. Yung tabi-tabi, no? Hindi pa mag-asawa. Dikit ng dikit. Ano ang kasunod? Pagdikit ng dikit. Commit sin. Yun. Hindi pa kayo mag-asawa, dikit ng dikit pa kayo. Ano ang resulta nun? Commit sin talaga. Siyempre, magsisimula yan, hawak ng kamay, ang kinis naman ng kamay mo, ang lambot. O pag nagsimulang hawak ko dito, saan ang kasunod na hawak, Brad? Akbay. O pag inakbayan, ano kasunod, Brad? Yakap. Yung nasunod-sunod na yun. Wala nang kawala. Kaya sa Kristiyano, hindi naman uso yung talagang ligawan na mahaba. Basta magkakapatiran, magkakilala na yan eh. Hindi walang uso yung long engagement. Pag gusto mo nang magpakasal, kung gusto mo nang manligaw, ready ka nang magpakasal. Kung hindi ka pa ready, huwag ka muna manligaw, huwag ka muna magpaligaw. Kasi may tendency yan talaga, matitim kayo. Yun, kayo mga estudyante, team sa akin, lahat ng estudyante. Yun, aral muna. Di baling may crush. Yun, okay lang may crush. Yun. Huwag lang makrush, ha? Yun. Okay po, so kasi yung fornication, kasalanan din po yun. Babae, lalaki, hindi pa kasal, nagtabi na. Yun. Ano po, balik po tayo kay King Solomon. Mahaba po yun, pero yun lang po muna. Sabi po doon sa verse, ito po, verse 5, ito yung binasa natin kanina. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Yun. Ito, sa ulo ba nyo itong talata ito kasi? Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Magtiwala daw ng buong puso. Yun, huwag daw magdadoubt. Huwag magdadoubt. Sinabi ng Diyos, ganito, magtiwala ka. Sinabi ng Diyos yun eh. Huwag kang magdadoubt. Nung sinabi ng Diyos, seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Hindi naman sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Basta inuuna natin ang kalooban ng Diyos. Siya ang magpo-provide. Eh, prove natin yan, di ba? Ngayon, nagre-renovate tayo ng church. Ang tagal po nang ipinag-pray, mga kapatid, na ma-renovate yung ating church meeting house. Kasi kung hindi pa na-renovate, mababagsakan yung pamilya ni Sister Tess. Kasi yung kesame, puro bulok, puro naanay na talaga. Nung pagsikwat ni Amir, bagsak agad, brad eh. So, it's perfect time. Sabi nga, in His time. Di ba may kanta na in His time, in His time. Ano ko siya? He makes beautiful all things. Yun. He makes all things beautiful in His time. Yun. Kaya yung church meeting house natin sa Sunday, He makes all things beautiful talaga, brad. Ganda na ng bubong,
Bagong yero, hindi na kahoy, nakatiles na, nakatatlong aircon na. Alam, sabay-sabay ang blessing mga kapatid eh. Bigla na lang eh, bigla na lang na ano. Ngayon sabi, Pastor, ako na pong bahala doon sa ano, ayero. Kung alam mo yun, no? Ang ano ko lang eh, papatasan ko lang yung ano eh. Sunod-sunod na. So, nawa, ipag-pray natin na may mag-sponsor doon sa Kesame. Kasi Kesame na lang muna, may magpipintura na kami next week. So, ako naman God will provide talaga. Yan. Parang si Abraham po yan eh. Nung sinabi ng Diyos, Abraham, Abraham, ibigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Ay, sino bang kaisa-isang anak ni Abraham? Si Isaac. Nung sinabi ng Diyos eh, nagdalawang isip si Abraham na ibigay. Pwede namang mag-complain, Lord, eh, di ba, ang tagal ko na ipinag-pray ito sa'yo. Katandaan namin. Nag-pray kami na magkaroon ng anak, tapos ngayon babawiin mo. Anong klaseng Diyos ka? Di ba? Di natin alam yung asawa ni Abraham. Kasi siyempre nanay yun. Ang nanay, ang babae daw, masyadong ibusin. Pero si Abraham, may panindigan, na kapag utos ng Diyos, kahit sino pa ang masagasaan, wala siyang complain. Ang sagot ni Abraham, tingnan natin, Genesis chapter 22. Noong hiningi ng Diyos yung kanyang anak, ang sagot agad ni Abraham, tingnan natin yung pagtawag sa kanya. 22. Ano po yung sabi dito, mga kapatid? Chapter 22. Verse 1, and it came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, Abraham, and said, behold, here I am. Sumagot agad. No? And he said, take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him, therefore, a burnt offering upon the one of the mountain, which I will tell thee of. Alam mo, grabe dito, no? Alam naman ni Abraham, kapag i-offer, papatayin niya, susunugin niya. During the time of Old Testament, ganun ang forma ng offering. Siya ang magsasaksak, papatigisin yung dugo, tapos susunugin, gagapusin muna, parang. Tapos, ilalagay sa altar, tapos susunugin. Ganun mo yung anak mo, ikaw papatay, Brad. Ikaw pa ang susunog, ikaw pa ang gagapos. Ano sagot ni Abraham? Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood of the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. So, kita mo, no? Yung response agad ni Abraham, walang pagtutol, walang complaint, walang bad reaction, kundi sumunod agad. At nagising pa siya ng maaga para sumamba sa Diyos. Then, on the third day, kala mo, bro, sumamba si Abraham, ang lugar na pagsasambahan nila 3 araw. Ang biyahe, ang lakad. Dito ba, ilang minuto tayo maglakad mga kapatid? Sa Belmont, bago makarating dito. Ito, 3 araw naglalakad, makasamba lang sa Diyos mga kapatid. 3 days. Saka narating ni Abraham yung Mount Moriah na paghahandugan o pagsasambahan nila. So, dito natin makita, napakataas yung commitment ni Abraham, mga kapatid. Pagdating sa pagsamba. At makita natin, tingnan natin mga kapatid, lahat ng kailangan sa pagsamba na prepare ni Abraham. Mayroon na ho siyang ihahandog. Sinong ihahandog niya? Si Isaac. Ano pa? And Abraham said unto his young men, abide you with the ass, and I and Lot will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood. No? Nag-prepare na rin. Kung bago mag-worship, preparado na lahat mga kapatid. Alam mo, may ihandog na, may panggatong na, kasi susunugin po si Isaac of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand in a knife. So, mayroong, yung knife sa Tagalog, bro? Putsilyo. Yun. Kumbaga, ang handog? Si Jem.
May hawak na kutsilyo si Brother Arden. Kung kutsilyohin. And they went both of them together. Ito ang medyo masakit kay Abraham, mga kapatid. Nung nagtanong yung anak niya, si Isaac, and Isaac spake unto Abraham, his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood. But where is the lamb of burnt offering? Tatanong sa iyo yung anak mo. Kung ikaw ang nasa ilagay natin, ikaw nasa sitwasyon ni Abraham. Dala-dala mo yung isang anak mo. Nagtatanong, anak, daddy, nandito na yung kahoy at may apoy na rin, yung ihandog. Ikaw yun! Para sakit, ang sakit nun, no? Pero si Abraham, dahil mataas yung kanyang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, hindi siya nagdalawang isip na ibigay at ihandog yung kaisa-isang anak na si Isaac. Dahil mas mahal niya ang Diyos kaysa doon sa kay Isaac. Siyempre mahal niya si Isaac, pero mas mahal niya ang Diyos na nagkukumad sa kanya, nabuutos sa kanya. Yun ang tinatawag na love God above all with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pag yun ang na-exercise po natin, mga kapatid, napakaalwan ang buhay. Napakapayapa ang buhay. Kahit maraming struggle, maraming mga problema, hindi mo ramdam. Bakit to? Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero makita natin, ano yung sunod na nangyari dito, mga kapatid? Sabi doon sa sunod na pangyari, and Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. So hindi sinagot ng diretso ni Abraham si Isaac. Ang sabi lang ni Abraham kay Isaac, God will provide. Ang Diyos ang mag-provide ng i-offer. At nakita natin, hindi na natin babasahin. Pero di ba, nung sasaksakin na ni Abraham yung anak niya, mayroong tinig na, mayroong hayop na Diyos nag-provide ng hayop talaga na i-offer, hindi si Isaac. So yung ibibigay natin, ang totoo, hindi naman nawawala yan. Yung kaya natin ibigay sa Diyos, hindi nawawala yan. Pero hindi natin kayang ibigay, mawawala po talaga yan. Huwag po tayong manghinayang sa mga dapat ibigay para sa Diyos, mga kapatid. Sa Diyos po yan eh. Pag sa Diyos talaga, sabi diba sa Bible, anong sabi sa Bible? Ibigay yung sa Diyos, ang kay Cesar, ang kay Cesar. Yun. So ano po, mga kapatid? Back to Proverbs po tayo. Malapit po tayo. Ang nakakagutom na yung luto. Mamaya, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Yon. Wala naman tayong sariling kaunawaan. Kita mo, bakit nag-away-away yung mga pastor ngayon? Sabi ng isang pastor, alam mo, ang kaligtasan, ABC lang. Ano yung ABC, Brad? Accept, believe, and confess. So ang kaligtasan, mayroong 5 anyo ng kaligtasan. May tinatawag na 5 phases of salvation. Eternal phase, ito yung God the Father chose us before the foundation of the world. Pangalawa na phase o pangalawang bahagi ng kaligtasan, yung legal phase of salvation. Yung si Kristo namatay para doon sa mga pinili ng Ama. At pangatlong bahagi, yung tinatawag na vital phase, ito yung mga pinili, yung mga tinubos ni Kristo, na born again through the power of the Holy Spirit. Hindi tayo na born again dahil nagpe-preach si pastor. Kapag ang tao hindi born again, sabi ng Bible, 1 Corinthians 2:14, the natural man receives not the Spirit of God because they are spiritually discerned. Kapag hindi born again na isang tao, hindi niya ito matatanggap. Sa kanya daw ay kahangalan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kung nararamdaman niyo, parang wala akong kaganaganang makinig sa preaching ni pastor. Dahil walang po yan dahilan. Anong dahilan, mga kapatid? Baka hindi ka nga born again o baka nasa karnalidad ka na. Hindi ka na namumuhay sa spiritual na buhay. Kasi pwedeng maramdaman yun, di ba? Yung may sakit. Nakakita ba kayo ng may sakit na magana ang pagkain?
At kung kailan naman may sakit, saka mo iluluto ng napakasarap pagkain yan, bibilhan mo ng mga prutas. Sino ang nakakaubos ng mga handa? Yung nagbabantay yan. Pero yung may sakit, tubig lang sa akin. Basta wala na. Sino kumain? Yung nagbabantay, ang lakas kumain eh. Kaya anong reason? Wala pang sakit, pakainin mo na ng mga vitamin ng pagkain para hindi magpapasakit. Di ba sabi doon? Prevention is better than cure. Saka mo pa inumin ng barley. Kapag may sakit na, ngayon wala pang sakit, bumili ka na ng barley, marami akong stock. Kaya may pastor, may pa bang stock na barley? 50-50 na po ako. O kung wala kang mabiling barley, magdalaga ka na lang dahon ng kamote. Daming talbos dyan. So, marami nating excuses na kung titingnan natin, ang Diyos nag-provide na lahat yan eh. Nag-provide na yung oras, 24 hours. Nag-provide na nga ng oras ang Diyos eh. Ilang oras ang binigay? 24 hours. Sabi ng Diyos, huwag mong kakalimutan ang pagdalo ng pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba. Kundi, anong gagawin mo pag nagtitipon? Palakasin ang bawat isa. So may reason pala para kaya pala tayo nagtitipon. Magpalakasan. Hindi magtipan. Hindi magdismisan. Magpalakasan sa isa't isa. Tapos ano pa yung sabi dito ni Haring Solomon, mga kapatid? Sabi po dito sa verse 6. Ito maganda po. Ito talaga, favorite ko itong verse na ito, mga kapatid eh. Chapter 3, verse 6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yun. Sa lahat daw ng ginagawa mo, i-acknowledge mo ang Panginoon. Ibig sabihin, kalooban pa ba ito ng Diyos yung gagawin ko? So, paano mo nalaman? So, kailan magkonsulto ka? Through the Bible, through sa pastor, o magkonsulta ka, hindi yung sarili mo lang nagkukonsulta, siguro, tama ito. Paano mo nalaman tama? Hindi, nararamdaman ko eh. Tinausap ako ng Diyos, sabi sa akin, GR, pumunta ka na sa Japan. Gagawin kitang ambassador doon. Wala na pong direct revelation ngayon, nakakausapin ka ng Diyos, diretso. Wala na po yon. Panahon po ng Old Testament yan na kinakausap ng Diyos yung mga propeta. Paano kinakausap ng Diyos ngayon ang mga tao? Tingnan natin, Hebrews chapter 1 verse 1. Wala nang direct revelation. Pero mayroon tinatawag na final word o written revelation o revealed will. Ang Diyos, tingnan natin, Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Tingnan natin ang talata natin. God had sundry times and in diverse manners spake in time past. Yon, sa lumang tipan po yon. Unto the fathers by the prophets, had in this last day, sa huling araw na ito, spoken unto us by His Son. Sinong Son? Ang Panginoong Jesucristo, whom He had appointed here of all things, by whom also He made the worlds. So, ang papakinggan pala natin ngayon, ang Panginoong Jesucristo na. At ang Panginoong Jesucristo may iniwang love letter sa atin. Yung New Testament. Kaya nga diba sabi niya Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of this world. So yung susundin natin, ito na. Yon, from Matthew to Revelation. Meron na tayong guide. Wala ka na, hindi ka na pupunta kay Madam Auring. Magpapahula ko, Madam Auring, sino? Kaya ang kapalaran ko ngayon. Yon. Sasabihin ni Madam Auring, at kakinampalad mo, naku napakamalas mo, palagi kang walang pera, puro pautang. Ano, punta ka sa Quiapo, ang daming na nagbabasa ng palad doon. Yon. Nako, sumubok pa ako noon sa Quiapo, sabi sa akin, nako, brother, may andam papasok, ang daming papasok na pera, pero mas maraming lumalabas. At problema yun, ano? Maraming papasok, pero mas maraming yung lumalabas. Abuno, aburado ko pa pala, brother. Walang naiiwan. So, hindi po ganon. Wala akong nakakaalam ng ating buhay, wala nakakaalam ng ating araw-araw na buhay, kundi ang Diyos. Huwag ko yung maniwala sa mga manghuhula. Minsan, ginagamit ni Satanas yan eh. Para mabago yung mindset eh. Naku,
Huwag kang mag-abroad, panas dyan. Nako, huwag kang mag-aasawa sa buwang ito. Hindi swerte. Mga June na lang, kasi maraming pera. Yon. Eh, di ba, mga tawag ko, mga horoscope, di ba? Yung mga mababasa mo sa horoscope eh. Hindi po ganon. Sabi ng Bible, in all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat daw ng iyong ginagawa, i-acknowledge mo ang Diyos at i-direct ka nito. Saan ka i-direct? Doon sa tama. Kung pahula ng pahula ka kami Adam Auring, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Sabi ni Badaw Auring, may puro, abra, yun. Ang naghihintay sa iyo ngayon, isang foreigner, Taiwanese, singkit. Ha? So, sa Diyos lang po tayo umasa mga kapatid. Sapagkat siya lang po talaga ang pwede nating asahan. Yun, 5 minutes na lang po. Malapit na ho. Sabi pa dito sa chapter 3, verse 6. Yan, tsagatsa lang po tayo. Sabi doon sa verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Yun. Matakot daw tayo sa Diyos at lumayo sa masama. Pag sinabing masama, ano ibig sabihin ng masama? Lahat ng hindi ayon sa Diyos, masama po yon. Kaya kasalanan po yan. Kaya ang Bible, dinefine na po ang sin. Ano yung sin? Sin is the transgression from the law of God. Basta lumabag ka sa utos ng Diyos, kasalanan po yon, masama po yon. Pastor, nag-isip ako sa iyo ng masama. Kasalanan po yan. Apa masama yun? Ako nga hindi ko nag-isip sa iyo eh. Kasi masama talaga. Eh kung mag-isipan tayo ng masama, abay wala na matitira sa atin. Asama na ugali mo. Ang isip ko rin, asama na ugali mo, pastor. Gusto mo, magbuksing na rin tayo, pastor. Wala akong ganon. Kaya nga tayo nandito para magmahalan, magunawaan, magintindihan, dahil lahat tayo may kanya-kanyang ugali. Yon, kahit ugali mo nun, dala-dala mo pa ngayon, kahit Kristiyano eh. Aminin niyo mga kapatid. Real talk lang tayo. Real talk ha? Lahat ng ugali natin noon, minsan dala-dala pa rin natin ngayon. Minsan di pa nababago, pero dapat nababago na yon unti-unti. Kumbaga sa halaman, yung mga sangana, wala nang pakinabang, anong gagawin mo? Pag magagaling sa halaman, tinitrim po yan. Wala nang pakinabang eh. Habang tinitrim mo nga yung halaman, lalong lumalago po yung ano niya, sanga, yung dahon, Brad. Kaya ako, tinuraan ko ni Elder Rene, Elder, gawin mo sa halaman mo, alisan mo ng mga dahon para magpanibagong dahon. Nakita ko, pag nagpanibagong dahon, yung sigla nila. Yung mga lumang dahon, alisin mo na. Yung mga tuwing dahon at medyo hindi na magandang dahon, alisin mo sa halaman mo. At papapalitan yung magandang dahon. Ganun din sa buhay natin. Ang dami natin hindi magaganda na mga ugali. Nung nag-Bible study kami dito, sabi ko sa kanila eh, ilistangan nyo yung mga ugali nyo dati. Tapatan nyo. Anong itapapatapat natin sa mga masamang ugali natin? Yung fruit of the Holy Spirit. Chismosa ako noon. Anong pantapat noon? Anong pantapat natin? Oh. Ano na, self-control. Ano i-control natin yung dila natin? Kasi yung dila, sabi ng Santiago, mas makamandag pa yan sa kubra. Yon. Kung may makamandag dito sa mundo, di ba sabi natin, ano ang pinakamandag na hayop? Ang alam nyo? Ahas. Pero sabi sa Bible, mas makamandag pa raw ang dila kaysa ahas, Brad. Kasi yung ahas, makagat ka lang, okay lang eh. Pero yung dila, minsan napapaaway ang buong barangay eh. Pwede mo, sa chismis lang, alam mo, yung pastor namin, ang pangit, mukhang kabayo. Eh kung siguro, kung hindi pa ako pastor, narinig ko yon. Talagang ano kayo, susuburin kita, may itak ako. Kung may dala akong armat, armalitin kita. Pero dahil Kristiyano na ako, magpapasensyo na, ipapasadyot ko na, kasi sabi ng Bible, Romans 12:19, awag kayong maghiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa inyo. Oh, narinig ko yun. Yun. Yung pastor naman dyan eh, may team. Unano. Pero unano pa. Hindi pa ako masyadong unano. Mali pa. May team, mukhang kabayo. Lahat ng pag-alipusta. Sabi ko, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila lalalaban ang kanilang ginagawa. Hindi na lang ipinag-pray ko kasi ano magagawa ko? Eh, totoo naman talagang maitim ako. Lalo na ngayon, nag-construction ako. Naka-long sleeve na, kaya nagputi ako eh.
Kasi kung wala akong long sleeve, nako, baka pati kayo, ano ba yung pastor namin, alitin. Pero challenge po sa atin mga kapatid, buhay natin, nakadepende lang talaga sa Diyos. Wala tayong pwedeng pagsandala na ibang tao eh. Ang kapwa-tao natin may pangangailangan din yan eh. Halimbawa ako may kailangan. Eh, Brad, may kailangan ako eh. Pwede bang makahiram? Pwede makahiram. Ito, pasensya na, wala rin ako eh. Biyaya lang ng Diyos pag mayroon. Pero pag sa Diyos ka nagsabi, Lord, dawa, gamitin mo yung tao na makatulong sa akin. O abay, bisan, Pastor, nagsinta po ako pang times. Matindi yan, ha? Ang bilis, ano? Kapag pray mo pa lang eh, oh, matindi yun, no? So, ano lang talaga, mula noon, naging ordained elder ako, 2006. Dinala yung prinsipyo ko talaga. Seek you first the kingdom of God. Yun. Ngayon nga, yung bahay namin, lahat ng dapat ibinta na. Yung lahat ng luma, pakawala na. Para lumuwag ang bahay. O, tingnan nyo yung bahay nyo mga kapatid, kung maluwag. Pag-uwi nyo, lahat ng hindi na ginagamit, pakawalan ninyo. At sigurado, parang mall yan, napakalinis. Kasi kung hindi na, pwede pakakawalan, di ba, pinalawak na po namin yung, yung bahay-sambahan natin. Balit ng space namin eh. Parami, sabi ko kay Mrs., hanapin pa niya yung mga hindi na kailangan, pakawala na. Para lumuwag ba, Brad? Yung lumang damit na hindi nyo ginagamit, pakawalan ninyo. Anong gagawin nyo doon? Lalagay nyo sa aparador. Anong gagawin nyo sa inimbak yung gamit na hindi ginagamit? Ay patanda tayo eh. Naku, huwag mong pakawalan yan. May, tawag doon? May sentimental value ako dyan. Bigay ng dati kong girlfriend mo ka na. Karap mo yung asawa mo. Bigay ng dati kong boyfriend yan. Unang linisin natin, mismo yung puso natin. Pangalawa, yung ating pamamahay. Yung bahay natin. Yun. Dapat alisin. Huwag naman yung anak mo, ipalisin. Wala, ka, sabi ni Pastor, alisin ka na dito. So, final na po tayo. Okay lang ba mga kapatid? Di ba kayo naiinit? O nagugutom na? Magtasang kamay yung nagugutom na. At ititigil ko na. Sabi po dito sa verse 8, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Yon. Honor the Lord with thy substance. Yon. And the first fruit of all thy increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Yon. Basta dumating ang blessing, pagdating, no? Ano mang blessing yan? May dumating na 100 kabang bigas, Sister Tess. Ano ka isipin mo, Sister Tess? 100 kabang, ha? Pinadala sa'yo ng pamilya mo, galing Bicol. Tess, abangan mo na sa pintuan mo, 100 kabang. Ano iniisip natin? Ha? Bahala kayo, ano isipin ko? Sa inyo na kasi yun eh. Yun. Kayo ang may control na nun. Kayo ang may hawak doon. Pero as a Christian, as a believers, maganda ho, naisip natin, maibigay ko kayo itong 100 kabang bigas na church. 100 kabang bigas yun, no? 100 kabang. Pero isa lang. Ito lang gusto ko ibigay eh. Yun. Pero prinsipyo ng Bible, sabi doon, ibigay yung sa Diyos, ang sa Diyos. Yun. May sa Diyos ko talaga eh. Yun. Hindi na natin palalawakin yan. At hindi naman kailangan matisod tayo doon dahil biblical talaga yun. Pag sa Diyos mo, sa Diyos. Pag hindi mo ginawa yan, kukunin ng Diyos sa ibang paraan yan. Proven ko yan, mga kapatid. Na yung hindi ko kayang ibigay, kinukuha talaga ni Lord sa ibang paraan. Nagkasakit yung nanay ko, tatay ko, nagkautang-utang kami. No? Sabi nga ng Diyos, subukin niyo ako. Di ba? Subukin niyo ako. At pag hindi, bubuksan ko ang durungawan ng langit sa pagpapalang walang tukad kalagyan. Kasi tayo, subok na ng Diyos eh. Yung covetousness natin, talagang proven ng Diyos yan.
Kaya sabi ng Diyos, subukin niyo ako. Kasi kailangan subukin natin ang Diyos. Ito ba talaga? Pag naging faithful ako, talagang ganun ang mangyayari. Ako, proven talaga eh. Proven talaga. Lahat po ng lahat ng kapatiran na talagang faithful, nakikita ko yung buhay nila. Payapa, talaga smooth, kahit simple lang ang buhay. Pero nandun yung kanilang katiwasayan ng pamumuhay nila. Yung time, talent, testimony, and treasure, 4 life stewardship ng mga kapatid. 4 yung katapatan na dapat nating panindigan. Oras. Yon. Number 1 talaga, oras. Pangalawa, talento. Kaya ka tinitrain natin yung mga kabataan natin. Yan, si Ren, si AJ, saka si Drake. Yon. Mga future na mga ano yan, mga magagamit. Kasi habang malit sila, kaya kailangan kahit 3 palaging naka long sleeve, naka korbata every Sunday. Ha? Kayo na ang palaging magsusunglit. Siyempre si Amir sa si Brother JR. Pero part ng training. Kasi mga baptized na rin yan, mga batang yan eh. So kasi hindi natin alam yung buhay natin. Hindi natin alam si Brother JR mag-abroad. Si Amiel pagka-graduate daw, cruise ship daw siya sa Russia. Between Russia and Ukraine. Matindi yun. So, kaya mayroon tayong natitrain. Para mawala man, mahirap yun. Ako lang, balik na naman ako sa solo. Kasi nagsimula ako solo, ako ang sub-leader, ako ang opening, ako lahat. Nung una. So, dyan, walang maos-maos na nga ako, ako ang sub-leader, talagang ano. Ngayong marami na, kailangan mag-train po tayo. Ganun po ang Biblia at tinuturo. So, yan lang po mga kapatid, sa umagang ito at tawa ay napagpala po tayo ng Diyos sa mga mensahe niya na nakapagbigay sa atin ng encouragement, magpalakas at magpatuloy na maglingkod sa kabila po ng maraming mga struggle. So yun lang po, tayo po yung manalangin. Salamat po Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng kalakasang espiritual. Nawa, patuloy mo kaming samahan, gabayan, patuloy mo kaming palakasin sa aming spiritual na buhay mo. Lahat po na ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, brother, kata mo. Dalawa. Bitin natin ng